for the years 2022. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Nabasa na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. For contempt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's yes, ma'am, but before I give the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Sa mga kaibigan, ito yung video kung saan si BP Sara Duterte ay nagre-resist, no? Ayaw niya na maipatupad yung order, no, na mailipat itong si Zuleika Lopez sa correctional. At nagsabi pa siya, mga kaibigan, na siya daw ang lawyer ngayon ni Zuleika. Well, in fact, mga kaibigan, hindi po siya pwedeng maging lawyer ni Zuleika dahil siya po ay vice-presidente. So, napaghahalata, mga kaibigan, na si BP Sara Duterte ay wala po talagang kaalam-alam sa batas. Diba? So, ayun na po, mga kaibigan, nagkaroon pa ng resistance bago talagang buksan yung pintuan. At mga kaibigan, nagkaroon pa dyan ng maraming mga diskusyon. Hindi agad talagang nadala, no, si Attorney Zuleika Lopez. In fact, mga kaibigan, ang ginawa pa nga nila dyan ay pinaalis yung mga marshal na yan at talagang ininsist ni BP Sara Duterte na hindi po pwedeng ilipat si Zuleika Lopez sa correctional. So, kita natin dito yung pag-aabuso ni BP Sara sa kapangyarihan na ginagamit po niya ang kanyang power, ang kanyang posisyon as Vice President of the Philippines para pigilan itong pag-transfer kay Zuleika Lopez sa correctional. Which is hindi po maganda, no, sa isang vice-presidente. Palagi na lang may resistance, palagi na lang hindi sila sumusunod sa batas, no? So, hindi po sila, ang mga Duterte po ay hindi po role model dahil hindi po sila masunurin. No? Real talk lang tayo.